Ayan na guys, nandito na tayo ngayon sa ano to? Butterfly Eco Garden. We have two areas to visit. So meron tayong ecological garden and tribal village. But before we go inside, ipinapakilala ko po sa inyo ang Pwedeng Palawan. So sila po ang Palawan Peacock Pheasant, locally known as Tabican. The blue one po, the colorful one, sila ang mga lalaki. That one is a peacock. You see the brown nose po? Babae naman po yan siya, and pihan ang tawag sa mga babae. So such beauty po ng lalaki, sila po ang ginawang official seal or logo sa Puerto Princesa City. Sa logo po, it has 66 feather. Yan ho ay represent siya ng 66 barangays or community sa Puerto Princesa. Fully grown na rin ho nila yan. And kung galing man po kayo ng Baker Seal, we have peacock there, but those are imported. Ito po ay endemic siya sa buong mundo. Sa Palawan lamang natin sila matatagpuan. So, Palawan Bearcat, or locally known as Binturong, here in Palawan. Sila ay nocturnal. Natutuloy sila sa umaga, sa gabi sila active. Wow. So, they spend the rest of their time. Oh. Yes po. No, bibo, ayan po, butterfly. Picture tayo sa ano. Cute. May isukal. Yan daw po, yung sabay yung hinakain. Sabay na may asukal. Pollen. Pero mas malalaki naman yung sizes ng female butterfly. Their lifespan po is 2 to 3 weeks lang. May nagbibigay ko ng butterfly na loob ng mammoth sir. Pati ang mga dead skin and calio. Guppy fish or rainbow fish po. Oo. Ang bango. May efficacy. Hindi, ano yan? Citronella po yun. Ay, ang galing oh. Kinakagat nila ako. Cuticle po yung kinakain nila. For dead skin. Guppy fish. Malaysian giant scorpion. They are venomous but they are not deadly. So may kamandag sila pero very mild lang po. Parang puso. Pwede hawakan? Hindi nga po. Hindi nga po. Nakakaba. Ito, awakan mo. Saving me. Dito pa? Apo. Be careful lang po yung kuko niya rin. Chinese snapping turtle po yan. Chinese Snapping turtle. snapping turtle. Baba niyo sir, try niyo po. Baba ko na? Try niyo baba niya sir. Mabilis na tumakbo sir. Dito? Hindi po just dapat niya sir. Ay, ayoko. Wag na. It's okay po, hindi yan. Okay lang? Apo, try niyo po. Snapping turtle kasi siya. Go. Laki niya pero ang bilis niya. Bilis. Kala ko anong pagong. Sinungaling ang palang ano. History ng pagong. Ano naman yung isa kuya? Yung red ear slider po. Ay yung ano. Nanangagat ka kuya? Yes po. Parang may naalala. Parang may naalala ako dito ah. Ay! Tignan nyo to oh. Nagpapatong silang dalawa. Kaya sa left, crocodile po siya. Nakikita po pa? Hindi siya tulad na ano natin na ang crocodile eye. And welcome sa ating second part, Tribal Village. Ako po yung interpreter nyo dahil sila po ay may sariling dialect na ginagamit. Ma'am, sir, we are here to meet the original inhabitants of South Palawan. Sila po ang tinatawag nating Palauan tribe. So, dito sa mainland ng Palawan, not including yung mga islands, meron po tayong tatlong major tribes. So, first, we have Batak tribe from the north of Puerto Princesa City. Pangalawa po, meron tayong Tagbanwa tribe. Sila ay sa central to north Palawan. And last naman yung Palauan, sila ay originally from the South Palawan. Kung narinig yun na po ang Tabonman, Caveman, sila po ang possible descendants, yung about sa Tabon Cave. 1976 pa lang po,
This village became their temporary home na po. So noon pa man, iba't ibang pamilya nila yung pumupunta dito hanggang sa na-organize po sila. What we have here po is a livelihood program since na-notice na ang tribes, cultures, and traditions nila unti-unti na pong nawawala dahil sa life's modernization. Sa pamamagitan po ng livelihood program, nai-encourage po sila to continue to practice and keep their culture alive sa pamamagitan po ng pag-share sa local and foreign guests. Ma'am, sir, hindi sila permanent dito, nagtatagalan po sila ng weeks or months. After that, uuwi na po sila. And then, pag-uwi nila doon, ibang group or family na naman ang pupunta. Ngayong katapusan, uuwi na po yan yung iba sa kanila. And then, time will come, may papalit po na panibago. Okay? Again, they are the Palauan, and it's the same with their dialect. Palauan din ang tawag. Very good. Ayan. Yan po ang tinatawag nilang bagtik. Bagtik is one of their traditional products. Ito po ay dagta ng puno, nanggagaling po ito sa almasiga tree. Malaking tree po yun. Sa bundok lang yun tumutubo. And ma'am sir, at first po ito was a sticky leaf. First, may sarili silang native backpack na tinatawag namang bakit. Dito na nila nilalagay yung mga products nila at kapag may laman, tinatalian lang nila para hindi mahulog. Kapag mabigat, no problem dahil may head support sila to carry more weight. Yung mga adults po, 30 to 50 kilos ang nabubuhat nila akyat baba sa bundok. So, nakahoy, and on top, nilagyan nila ng balat ng hayop. This is cow skin on top. Ayan. Yung balang tawag dito. And then, meron silang maliliit. Ito po isa lang. Yung malaki naman ay agong. So yung agong na yan, 100 years old na po kasama ito. Minana pa nila. Hindi po sila may gawa nito kasi wala tayong metals noon. Ito po ay patunay na nagkaroon sila ng barter system. Yung pakikipagpalitan in other part of Asia noong unang panahon. Ngayon po, let's watch and listen. I-play nila yan together. They call the set Basal. They call that kudlungan, but it's commonly known as kudjapit. Ayan, 2-string guitar lang po siya. Pag din sa kudjapit, alay kasi. Parang lalabay ko na. Adjuster ng sound. Piniplay nila ito through vibration gamit po ang kanilang bibig. So by using their mouth, they can produce an amazing sound. Ayan, wait na po ha, tinutono pa po nila. Wow. Bigger animals, katulad ng mga baboy ramo, at ang tawag po nila dito ay ligid. This one naman po is surayang. Ang surayang po, mukha lang siyang harpoon but it's not for fishing. Ginagamit nila to hunt bigger animals like yung mga wild boar. Pag may target po sila, they simply throw it from a distance. And kapag tinamaan ng target, this metal will stuck dahil may hook siya. Pag tumakbo po yung target, ito po ay maghihiwalay sa handle. Yung handle naman po na to, ito yung nagsisilbing angkla. Pwede siya sumabit sa puno, sa mga bushes, and the target can no longer run. If ever na sumabit po ito, the tribe will use the other spear naman. Ito yung pang-trap, ito naman yung isa pang follow-up nila, pang-kill sa target. And part din ng diet nila, ginagaya po nila yung tulog ng ibon. Ayan. So, if the target is already arrow, wala silang pana, hindi oso sa kanila yon. Ang ginagamit nila ever since ay sumpit or stapukan. Now, everybody, let's look at the drawing pig. Ayan, ganyan po sila mga sumpit. So, they can hit farther than that. The
Nasa 30 meters yung range niya. Kinakalek nila ang dagtan niyan, hinahaluan ng ibang halaman at niluluto pa nila together in a slow fire to make it effective. Yung lasso na yun, very powerful kasi in few minutes nanghihina at namamatay agad yung target. Pero right after killing the target, hinuhugasan nila agad ng tubig ang meat. Niluluto ng maayos para safe nila itong makain. Sa young age po, tinitrain na sila on how to do this as part of their survival. So yun nga, i-blow niya na lang. Ano, makakita raw siya ng magagandang babae. Ayun. Okay. So ito naman po, ang torch or light nila sa mountain. 1 foot nito nagtatagal ng 3 to 5 nights, pero depende po sa paggamit. Hindi lang ito torch sa kanila dahil ito po ay gamot nila sa sakit, katulad ng headache or stomachache. And naniniwala din sila na ang usok daw nito ay nakakataboy ng bad luck or bad spirit. Ang amoy nito parang insenso. Pwede siyang gamitin pang lamok at saka po pang aromatherapy. Bango ah. Sawa, sawa. Bin, ikaw na lang. Ayaw. Bin, wala daw, Bin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 na. Ano tawag dito, te? Weaving. Ha? Ano tawag? Weaving. Weaving? Then change pedal, sir. Ganyan na yun, te? Pedal down and change pedal. Baba. Apo, alis na po yung kabila. Baba naman po yung kabila and then hila po. Then insert mo. Then change pedal mo. Then pull this one mo. Very good. One more mo. Alexa. Ayan guys, kami na. Try na namin. Gate, Alexa. Bakit? Nasa kami na ba ito? Ay, kita yung pusod. Hindi mo talaga maano. Baka Sira? Sige. Tama ho yan. Bibi. Ayan ka. Uy! Wala na ito. Kabila. May tira na ito. Sige, be. Talagang ano nga ang ano, mga taga Palawan. Hi!
Yan guys, ito tunnel to papunta sa ano, dun sa dagat. Nandito ngayon tayo sa anong lugar to, kuya? Casa Cuartel. Ba? Ating ano ng Casa Cuartel. Casa Ating ano Cuartel. ng mga Hapon ko siya. Thank you. So, yung sa baba po, yun po yung park during the massacre. And yung meron po na nakapulipot na balbar. So, as side po, kasi every time daw po may nahuhuli na nagnanakaw ng pagkain, tinatali na po sila sa puno and using the balbar. Doon po sila nakapulipot. So, Kakain na habang waiting sa flight natin mamaya. Alas 11 ng gabi. wala pa po kain, nakaaka na. Yan na guys, mga sold na oh. Sold. Raven. Sabi ko sa'yo, makulit